RD Lopez po. Ako po. Sige na po. Adi sa taas po. Sa kwarto nila. Nila? Nila? Onyo. Hindi, kwarto nila po yun. May mga ebidensya ko kami. Ako yung kachat mo. Saan ka nagtatrabaho dyan ah? Security. Kailan mo yung duty mo? Hindi kasi ako. Oo. Back to duty na talaga ako. Alam mo na. Diba? Nadamay ako dito. Talagang madadamay ka, kuya. Kasama ka eh. May asawa ka, Jonah. Ano, naglalandi ka yung mga anak mo doon. Hindi ka naawa. Magkasama ba sila dyan, kuya? Ano? Huwag kang ganun. Parang di ka lalaki. Nako, Jonah. Wala kayong alam. Maawa ka sa anak mo, Jonah. Apat anak mo. Manahimik kayo. Manahimik ka dahil di yung... Oh, malandi ka. Sir, ilang taon na po ba kayong kasal ng inyong misis? 12 years. 12 years. May mga anak po ba sila? Meron po 4. Apat. Ilang taon na yung bunso? Magtatatlo po. Dumedede po yun. Iniwanan niya na ako ng December 11. So doon na siya nagpasko kung kanino man. Hindi, nagpasko po. Umuwi po yan sa akin ng 23 po. December 23. Okay. Umuwi Sir, po yan. nung sinabi po ninyo na si Mrs. ay umalis, ano yan, dahil nagtrabaho? Ganun po ba? Hindi po. Umalis po yan dahil po sumama na po ata dun sa lalaki niya. Nakatrabaho niya? Ano Kasi po ba yung trabaho nila, sir? Lady guard po, tsaka security. Una po, nag-training po yan dito sa Makati. Sabi niya 1 week lang daw po. Magpo 4 days na po, may tumawag po sa akin isang lalaki sa cellphone. Sabi niya sa akin, hindi ko pa uwiin yung asawa mo ng 1 week. Hindi ko po sinabi sa asawa ko yun. Dahil alam ko nandito pa siya eh. Tinawago ko po sa akin yun. Sabi ko sa lalaki, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi ko ganun. O di wag ka maniwala. Tingnan na lang natin pagtungtong ng 6 days kung uuwi. O yun nga po, tumutong po yung 6 days, hindi po siya umuwi. Sabi sa akin nung asawa ko, hindi kami pinauwi kasi graduation namin ng bilang security sa pinaka-training. Yung training, tatapos na. Opo. Kailangan daw po nilang sumali sa graduation para makuha yung license. O sige, sabi ko ganun. Bago po mag 7 days uli, yung 6 days ng gabi, tumawag po uli sa akin yung lalaki. Hindi ko pa uwiin ng pagyari ng training yung asawa mo, magpapakasaya muna kami dito. So yung tumawag sa yung lalaki, hindi pala parang supervisor, ganon? Opo, hindi po. So sino siya? Hindi ko po kilala. Number lang po. Alam mo na kung alam mo na pakialam sa'yo kako. Kung lalaki ka kako, di magkita na lang tayo, lalaki sa lalaki. Sabi ko, walang reklamuhan. Okay. Ginanon ko po siya. Ang sabi niya, Pero sigurado ako, kung sino man yung tumatawag sa'yo na yan, yun po yung kabit niya. kasamahan din niya doon. Apo, yun po yun. Ang sa tingin mo, ito na Apo. yung kabit. Apo. Yan po yun. Si Mrs., alam po ba niya na may tumatawag sa inyo? Hindi po. Nung umuwi po siya nung pagyari ng training niya ng 7 days, Lunes pang 7 days ng Lunes eh. Martes po ng alas 11, doon pa lang po siya umuwi. Kaya nung umuwi po siya noon, nung pag-uwi ko ng galing akong trabaho, yun na nga po, inano ko na siya, kinausap ko na, sabi ko, alam mo ba kung sino tumatawag na to? Yung number na to. Lahat kako tama ang sinabi niya. Sabi mo sa akin, bago ako umalis dito, 6 days uuwi ka. Hindi ka pinauwi noon, pang-apat na araw mo doon tumawag sa akin yung lalaki. Sabi niya, hindi ko kilala yan kung sinong lalaki na yan. Sabi sa akin ng asawa ko. Sabi ko, eto yung number eh. Sabi ko ganyan eh. Hanggang sa, sabi ko meron pang isa pa yan, tumawag yan pang 6 days ng gabi uli. Tumawag yan. Sabi niya, 7 days na pagyari ng graduation nyo, hindi ka na naman daw pauwiin, gagawa ka ng dahilan. O yun nga po, meron siyang ginawang dahilan. Lahat ng sinabi nung lalaki sa'yo, nagkatotoo. Apo, tama po. Kaya na-fuel, no? Apo. Yung pagdududa po ninyo. Apo. Ma'am Jonalyn, magandang hapon po sa inyo. Sir, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, sir. Sinusumbong daw po nila, ma'am, na meron daw po kayong kabit. Napakalaking hindi po totoo yan. Hindi po totoo yung mga pinagsasabi nila, sir. Hindi Pero may totoo. video kami sa barangay na umamin po yung lalaki. Umamin ang lalaki. Sobrang kahihiyan. Lahat ng pinagsasabi mo, walang totoo sa sinabi mo, kalokohan mo. Uy, Ikaw mahiya sa sarili mo, maliliit pa yung mga anak mo. Ano yung sinasabi mong may tumawag sa'yo? Sinungaling ka. isabihin mo kay nanay at tatay mo. Alam mo, kung bakit ako nagkaganito dahil sa'yo. Dahil ano? Pinapahiya mo ako sa tuwing may trabaho ko, pinapahiya mo ako. Ngayon, pahiyaan tayo. Yung mga kapatid mo, mga pakalamera yan. Kapal na mukha Papakailaman ko mo. talaga dahil yung mga pamangkin ko kawawa. Kung bakit tayo nagkagulo? Maawa ka sa anak mo, Dahil sa maliliit. pamilya mo, Hoy. Ikinalat nila kung ano Wala yung- pang kinakalat. Ano yun eh? December 11 pa lang sinuyo kita. Sinungaling mo. Para- Napakakapal mong magreklamo. Bakit Ayun hindi ka. ka reklamo? Landi mo na yan? Landi? Bakit may napatunayan ka? Ano Bakit? naman? Umamin ka sa akin ah. Umamin ka sa akin ng 23 ah. Sabi ko sa'yo, Wag mo kung ano eh, umamin ka sa akin. Sabi mo, Anong sabi mo? nagpinagtrabaho mo ako,
Hindi mo ako pinagtatrabaho, kalukuhan yung mo. 23 ng gabing niyayakap kita, anong sabi mo sa akin? Para sa B? sa pamilya ko, anong ginagawa Oh. mo sa akin? Pinapahiya mo ako. Hoy, Kada may lahat ng trabaho pamilya ako, mo, pinapahiya kausapin mo yung mga ako sa kapatid mo, lahat tinulong ko sa inyo. Paano hindi ka pa hiyain? Sinungaling Lalakiro ka. ka. Alam na mga kapatid mo. Sinungaling ka. Napakakapal mo pumunta kay Sir Rapi. Dapat na ako pa magpatulpo sa inyo. Ah, talaga? Eh, di sana nagpunta ka Talaga? sa akin. Ma'am Jonalyn, ano po ba yung hinaing nyo rin laban dito kay Sir Reynaldo? Kasi sir, yung mga kapatid niya, pinost nga po yon sa Facebook. Lahat doon, mga nag-comment. Lahat doon, kung ano nang pinagsasabi sa akin na wala namang katotohanan. Lahat pinost nila yung Sir, sa inaamin social ko yan. media. Ako po nagpa-post dahil hindi po ako Pinost marunong nila. mag-cellphone. Sinungaling ka, yung mga kapatid mo ang nag-post. Pinost Ikaw ako ang nagsabi nga. sa akin. Oo. Pinost Ako nga ng ang mga kapatid mo. nagpa-post. Ako ang Pinost nagpa-post. ng mga kapatid mo. Naku, Totoo yan. Tingnan mo naman yung tulugan yung dalawa, iisa. Yung sinasabi na pinopost, ito yung sinabing may lalaki. Opo, yun. Ako, Yung Mrs. naka-video kanina, sir, Oh. na silang dalawa. Ma'am Jonalyn, totoo po ba na may lalaki daw po kayo? walang katotohanan yan, sir. Hindi ko lalaki yung sinasabi niyang lalaki ko. Sino yung lalaki, ma'am, na kasama niyo po dun sa TikTok? Ako nga, di mo na itiktok. Sir, saglit Bale, lang. kasamaan namin yung, ma'am, sa barracks. Kasamaan namin kasi magkaiba yung lalaki sa babae. Kasamaan namin sila sa barracks, ma'am. Bale, security din yun. Tsaka ma'am, sorry ha. Nakausap po namin yung may-ari po ng bahay nila. Bali Meron yung din po ako barracks record. nila, sir, under pa ng agency nila. Ngayon siya, naka-floating po siya. Galing din po kami ng agency nila, tsaka ng Mula karami December po. 11, floating Ang yan. nakausap namin, yung may-ari ng bahay nila, ang sabi, may ka-video call daw yan si Jonah na ibang lalaki. Nagselos daw tong Nag-away RD din kaya tong nag-away sila. Ayun, wala kayong relasyon nun. Sige nga. Sabi Tsaka po ng umamin sir si may-ari. RD, may record po kami. Umamin po yung Sabi lalaki. din po nung may-ari nung bahay ng... Opo, yung tinitirahan nila. Na mag-boyfriend nga daw talaga. Ma'am Jonalyn, Hanggang bukod pulis po ba nakarating dito tayo. kay RD Lopez, meron pa pong ibang lalaki na kakolab ninyo? Wala na po akong ibang ganun. So siya lang. Kasi So po, anong meron tong si pinost na RD po nila Lopez? yun eh. Pinost Na na parang nila yun eh. napaka-special niya na siya dapat yung kakolab. Hindi, kasi syempre, ang inyo pong mister, hindi naman natin mabe-blame na makikita niya ba yung misis niya may katabi na walang damit. O di kaya, yan o, napaka-close. Hindi ba normal lang naman yung nagiging reaction ng mister nyo? Yes po, sir. Yes po. Oo. So, the very least that you can do is to explain or manghingi ka ng tawad. Wala po ba talagang hindi nyo aaminin ito? Sir, paulit-ulit na lang kami nanghingi na ako ng tawad sa kanya. Bumalik na nga po ako dito noong December, nanghingi ako. Kaso nga lang, sir, ang ginagawa niya, sinusumbat niya ng sinusumbat sa akin, sir. Paulit-ulit, sir. Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda maghiwalay na lang tayo para wala na tayong sumbatan. Kasi sabi niya, papatawarin ako. Sige po, ganon, tatanggalin ko na, ganito, ganyan. Kada sasabihin niya pong ganun sa akin, kinabukasan o ilang araw, ibabalik niya na naman, sir. Ikukwento niya na naman yon. Paulit-ulit yan, sir. Paulit-ulit. December 11, umalis ka sa akin. Nag-chat ako sa'yo, nagbo-voice message mga anak mo, iyak nang iyak ang anak mo. Wala kang reply sa akin. Wala, Nandito sir. ang mga chat natin. Wala kang Wala. reply. Nag-chat ka sa akin, December 21. Uuwi ka, sabi mo, wala kang pamasahe. Ako pa ang nagkuhan sa'yo, magkano ang kailangan mo pa, dadalang kita. Oh, sabi, wala kang inano. Oh, wag mong i-deny, nandito pa sa cellphone ko, nandito pa yung chat. Wala kang sinachat. Kalokohan mo. Sasabi mo. Sabi pa nga ng nanay at Hindi sabi pa nga ng nanay at tatay mo sa akin, ba't padadalan mo kung ibigay lang sa lalaki? Sabi ko, Nay, mapauwi ko lang ang anak niyo. Mahal ko ang anak niyo, Talaga ba? magsasama May sinabi kami. bang ganun? Sabihin mo kay nanay mo. Kalokohan Andyan si nanay mo, Kalokohan kakausapin ko. ako. Wala akong, hindi ako sinungaling na tao, alam mo yan. Dinala mo ako sa sobrang kahihiyan talaga. Oy, Talaga ikaw ang akong ganun nagdala ang- sa akin dito. Dahil Ako? sabi mo kahit saan tayo makarating. Sabi ko sa'yo, kakausapin kita. Ilang beses mo Sabi sinabing ko, kakausapin ako, pumunta, pinaasa mo pumunta ko. ka sa Manila, pumunta ka sa mga kapatid mo, nakinig ka sa mga sulsol ng mga Wala kapatid mo. walang sinasabi sa akin sila. Desisyon ko yan. Kahit Ngayon, tingnan mo sige. sa mga chat namin, walang sinasabi sila sa akin. Desisyon ko yan. Yung sasabihin mo sa akin, December 11 pa lang ako nanunuyo sa'yo. 23 umuwi ka. Gusto ko malaman ng iba, ay gusto ko malaman ng lahat. December 23 umuwi ka sa akin. Nangingi ka ng sorry. Ako pa una nangingi ng sorry, aminin ko. Sige, kung tanga na ako. Ito lang masasabi ko sa'yo. Ala na talaga. Manahimik. Talaga Ayoko wala na na rin. tayo, pakukulong Ayoko kita. Hindi naman na talaga ako babalik sa'yo. Kahit nagpunta ako Ayoko rito, na. pakukulong kita. Ayoko na rin. Tanggap ko na. Sir, ano Ayoko na na lang po, po ang gusto ninyong mangyari ngayon? Pakukulong ko silang dalawa, tsaka tatanggalin ko license nung lalaki niya. Pati yung nanundo sa kanya noong 27 ng gabi. Kung sino man yun. Sabi sa akin ng tropa ko doon, pare,
tumawag sa akin eh, asan ka? Ikaw ba'y nanundo sa asawa mo, nakakotse? Nanghiram ka ba ng... Sabi ko, parang wala ako nahiram ng kotse. Sabi ko, may nanundo kasi dito sa asawa mo. Dami. Maigsing Sino? short ng Kaya ano yun, niya, maong na ay, short nako. na maigsi. Dami. Tapos, yung jacket niya, yung maroon yung jacket. Maroon. Sabi ko, May hindi mo ba maroon bang pinicturan jacket dito? yung ano? Para hindi ko napicturan. Ano ko, Ibang ano? iba 'yon. Pinapahaba mo Ibang lang. tao 'yon. Noong Pinapahaba 2016. Hindi ikaw mo 'yon. lang. Hindi po. Nandito Okay, po ako ganito, no? Ito po sir, lahat po ng mga dokumento na hawak po ninyo, yung mga letrato, yung mga video, yung mga text messages na nabanggit nyo po kanina, ayan po, pag-aaralan po natin, pero nakita ko po dito is adultery. Okay? Tsaka yung abandon niya. Kasi ano, kailangan may nating abandon. patunayan po na mayroong sexual relationship si Ma'am Jonalyn bukod sa'yo na asawa po niya. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po, Atty. Kung maaari, Chairman, sa tanggapan po ninyo, pagtagpuin po natin sila, magkaroon po sana ng kasunduan patungkol na lang sa mga bata. Suporta sa mga bata, yung kustodiya sa mga ito. Siyempre, lahat po ng pangangailangan ng mga bata na 3 years old lang. Yung youngest dito, baka mapabayaan dahil sa dispute ng kanilang mga magulang. Chairman, umaasa po kami sa inyong tulong. Apo, Atty. Inanuhan niya yung anak ko na mas mabait yung boyfriend niya sa akin. Sinabi niya yun sa ano? Sa anak ko. Mas pogi Sa- daw sa'yo. Mas pogi daw po yung boyfriend niya. Sabi na, nagsumbong yung anak mo? Sa akin po, pag uwi ko ng hapon ng Ngayon ang 20 pinagsasabi nung nanay niya? Apo. Andyan yung anak niya. Andyan po yung anak ko, kaya po Hindi, wag natin sumama sa tawagan akin Dito dito. dito. dinadama yung mga anak ko. Ang Kalokohan nyo. sabi ko po, So pag sinasabi uwi niyo, ko- Ma'am Jonalyn, nagsisinungaling yung anak po ninyo? Apo. Hindi ko po dinadamay yung mga anak ko sa issue namin, sir. Kahit kailan. Hindi ko po dinadamay. Sabi Wala na po akong kasi- sinabi sa mga anak kong ganyan. Ma'am Jonalyn, ano po ba nakita Sundalo nyo nga kay daw po yun eh. Arden na wala dito sa mister nyo? Wala naman po ako nakita sa kanya. Talaga pong Sila hindi napagod na ako, nagtitiktok. ma'am. Kahit naman kayo, ma'am eh. Hindi Kapag nag-I love you, no? tuwing magtatrabaho kayo, papahiya ka, ma'am. Tama ba yun? Saan kita Mumurahin pinahiya? ka. Tapos duduran ka sa mukha, ma'am. Tama ba yun? Saan kita pinahiya? Ay, sino ka, Bago tama? kita dinuraan dahil pinukpok mo ko ng Ayaw, tubo ganun. noong dalawa pa lang anak natin. Ay, kasi Oh. nananakit ka. Sino? Nananakit ka. Ako nananakit? O, sabi, yun mo. Mamatay na yung mga Bastos anak ko. ka. Ay, sir, wag Ako. yan. Ay, nadala nga tayo ng Nananakit ako. pulis eh. Sir, ma'am. Ay, dahil Ako. sa kalukuhan Ma'am, mo. nananakit siya. May medical po ba kayo? Nananakit ako. May medical Hindi lang po ako Siya yung nanakit Ma'am, eh, hindi sa lang po ako kanya. Siya pa yung nagpa-medical kasi po, Nanakit siya ng kasi po nung, tubo sa loob. nung ano time na yun, maliit pa po yung baby ko, ma'am. Kaya hindi na po ako nagpa-medical kasi ayoko po ng, katulad nga po ng nangyari nito sa amin, na magkahiwa-hiwalay. Kaso sumusobra na, ma'am. Hindi ko Sobra na po pa, kaya ikaw nga yung pagtitiis, ano. ma'am, sa Ikaw pa kanya. Sana maging malinaw sa inyo, hindi po namin pinipilit na magkabalikan na kayo. Okay? Kasi kami dito mismo, nakikita namin na parang kung magsama lang kayo sa isang bahay, maulit at maulit. Yan, sinabi na nga na meron nang nangyaring mga pananakit. Pati yung mga salita ninyo, hindi na rin maganda eh. Kung kasama nyo yung mga bata doon, pati yung mga inosenteng mga anak ninyo, apektado dito sa away ninyo. Kaya nga po, hindi na. Wag na nating i-entertain yung thought or even the possibility na magkabalikan pa kayo. Kung gusto mong panagutin si Madam dahil dun sa nagawa niya, sige po, no? Tutulong po kami dyan. Pag lahat po ng dokumentong hawak po ninyo, ipakita po ninyo, papatunayan lang po yung sexual relationship ni Madam dito sa sinasabing boyfriend na si Arde Lopez. Okay? May parusa naman po yan sa batas. Yung mga bata, sir ha, Madam, pag-usapan ninyo, mag-agree kayo, Yes po. kasunduan. Ang sa amin lang dito, isipin nyo naman yung mga anak ninyo. Okay? Ako lang po. Isantabi nyo na muna yung sama ng loob nyo sa bawat isa kasi inosente naman yung mga anak dito. Okay? Mag-aaral ang mga yan, lalaki pa ang mga yan. Kaya kahit papano, yung mga sweldo ninyo, mag-set aside kayo para dun sa mga bata. Obligasyon nyo ang mga Yes yan. po, sir. Yes po. Okay? Yes po. Ayan, so kay Chairman Rodolfo Garcia, isa-set natin yung schedule. Pumunta kayo sa kanya, dapat mayroon kayong written na kasunduan. Malinaw po ba yon, Ma'am Jonalyn? Yes po, sir. Yes po. At sundin Yes po. ninyo kung ano mang mapagkasunduan ninyo. Apo. Okay po ba yon, Yes po, Sir yes po. Reynaldo? Apo. Yes po. Sir Reynaldo, baka may konting mensahe ka na lang dito sa misis ninyo. Kung hindi po kayo makapag-ayos bilang mag-asawa, mag-ayos po kayo bilang mga magulang po para po dun sa mga bata. Okay? Ma'am Jonalyn, maraming salamat po at magandang hapon po.